Sa kabila ng banta ng El Nino, hindi pa rin daw magbabawas ng alokasyon ng tubig para sa Metro Manila mula sa Angat Dam. Ang mas binabantayan ngayon ng gobyerno ang mga lugar sa bansa na walang maayos at regular na pinagkukunan ng malinis na tubig. Paano pa kaya sila ngayong El Nino? Nagbabalik si Shyla Francisco. Sa kabila ng umiiral na El Nino, hindi raw babawasan ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila kahit patuloy na bumababa ang level ng Angat Dam. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, mananatili sa 50 cubic meters per second ang alokasyon ng NCR galing sa Angat. Dahil hindi raw ganun kalaki ang nakikitang mababawa sa level ng tubig sa dam ngayong buwan. Katunayan ngayong araw, nasa 211.40 meters ang level ng Angat. Mas mababa lang ng kaunti kumpara sa 211.55 meters kahapon. Yung pag-average kasi nung pagbaba ng Angat Dam ngayon is nasa 12 cm per day. So mababa siya, no, compared doon sa mga previous year na ang normal kasi namin around 20 to 25 centimeter per day. So sa ngayon, since medyo hindi pa malakas yung consumption ng ating customers, so mababa pa yung yung trend, no, ng pagbaba. Una nang sinabi ng Pag-asa na posible pang tumindi ang epekto ng tagtuyot hanggang sa Marso at Abril. Pero ayon sa DNR, sapat pa rin ang supply ng tubig sa Metro Manila hanggang sa Mayo o Hunyo sabay sa pagpasok ng tag-ulan. Ang mas binabantayan daw nila yung mga lugar sa labas ng NCR. Maring hindi kasing laki yung buffer na supply doon sa ibang lugar. Even if the El Nino condition has returned to neutral, meron pong lag time yung drought condition sa Pilipinas. Kaya kailangan pa rin natin mag-ingat for the next 3 months. Sa datos ng DNR at Philippine Statistics Authority, nasa 40 milyong Pinoy pa ang walang formal na akses o pagkukunan ng malinis na tubig. Higit 30% yan ng 110 milyon na kabuuang populasyon sa bansa. Kasama sa bilang na yan ang mga residente sa ilang barangay sa Looc Occidental, Mindoro. Marami sa kanilang umaasa lang sa mga poso o water pump. Kaya ang mga residente literal na pila balde para makapag-igib ng tubig araw-araw. Ang problema, isang Occidental Mindoro sa mga probinsyang matindi ang epekto ng tagtuyot. Kaya ang mga balon at ilog na pinagkukunan ng tubig doon, pinangangambahang matuyo, lalo't sasabay ang El Nino sa tag-init. Siyempre natatakot ako dahil sa kakulangan ng daloy ng tubig ay isa yan talaga sa maaaring magkasakit yung aking mga kababayan. Dahil unang-una na hindi nila halos maging sapat yung pang-araw-araw na paggamit ng tubig tulad sa paliligo. Ang agricultural product, siyempre maapektuhan. Sabi naman ng DNR, kaya raw solusyonan ng problema sa maayos na supply ng tubig. Pero aabot daw sa 250 billion pesos ang kailangang pondo at aabutin pa ng 5 taon. Pinag-aaral na raw ng DNR kung pwedeng mangutang ang mga LGU sa Land Bank para rito. Pero sa ngayon, ayon sa mga LGU, mas mainam at mas mabilis daw na solusyon ang pagpapalalim sa mga balon at pagtatayo ng karagdagang mga water tank. Nagbabalita mula sa Frontline, Shyla Francisco, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.